mga nakaraang araw, nasiraan ako ng gulong. Yan, napudpud na yung brake, hindi ko na-check. Biyahe kayo ng malayo, pupunta kayo ng Mindanao, ganyan, o Visayas, o kahit sa Bicol, tagal kayong babiyahe, marami kayong pupuntahan. Mas magandang Kamusta mga amigo? So sa video na to, pag-uusapan natin yung mga naging problema nung van ko nitong mga nakaraang araw. So kung kayo may van o may sasakyan at mahilig mag long ride o mag-travel sa malalayuan, ganyan, o baguhan lang din, baguhan pa sa sasakyan, ay baka makatulong yung mga konting tips na ibibigay. Wala muna tayong camping adventure ngayon. Ito mga tips lang at baka mga idea na i-share ko patungkol sa sasakyan at sa mga long ride. Yun, kung bago lang kayo sa channel na to, gusto nyo ng adventure at camping adventure, check nyo na lang yung iba ko pong mga video. Check nyo sa channel ko po. Madaming nagtatanong kung anong naging problema nung van sasakyan after ko mag Philippine Loop, after naming ikutin yung Pilipinas. So yung tinakbo nito halos 10,000 kilometer, more than 10,000 kilometer. At pagbalik ko pa nga dito sa Metro Manila, ilang beses pang bumiyahe ito ng pa Bataan, pa Real, Quezon, ganyan, tas Batangas. So wala naman siya naging problema talaga. Yung naririnig nyo lang na ingay dun sa ibang video ay yung umiingay sa makina pag nababasa siya, yung drive belt. So pagbalik na dito sa Metro Manila, after na nung loop, saka ako napalitan, drive belt nga lang siya. Tapos change oil yun. After 10,000 kilometers ko siya na pa-change oil. So yun na yung sagad na yun. Kung magpapa-change oil kayo na sasakyan, sagad na siguro yun. Pero ang ina-advise talaga nila 5,000 kilometers. Pero yung sagad na yung 10,000. Kaya huwag na kayong magpapalagpas pa. Bago yung gulong, syempre bagong change oil. So talagang yung mga maintenance ng sasakyan, huwag niyong pababayaan. Kaya yun, hindi naman nagbigay ng sakit ng ulo tong van na to. So yung van na to 7 years na sa amin. So brand new siyang nakuha. At ang tinakbo niya simula mag Philippine Loop, nasa 110 kilometers, hindi ako nagkakamali, 105 kilometers, ganun. Kinaya niya, walang naging problema. Iba talaga si Toyota, matibay talaga. tested na tong si Toyota. At yun, bago pa yung Philippine Loop, dinala pa namin din to sa Mindanao. So halos Philippine Loop din yung ginawa namin, kasi nag North Loop kami before noon. Tumakbo ulit ito ng mga 10 to 15,000 kilometers, wala ring naging problema. So halos nakakadalawang beses na itong umikot, ganyan. Siguro pag lagi nyo naman ginagamit yung sasakyan nyo, kilala nyo yung sasakyan nyo, alam nyo yung magiging problema niya, kaya alam nyo kung anong maintenance niya. Kaya alam nyo kung anong dapat ipagawa or i-maintain bago kayo mag long ride. Ngayon mag 140, yan, mag 140,000 kilometers na yung tinakbo nito. Next year marami na tayong papalitan dito. So ito, usapang gulong naman. Nung isang araw,
mga nakaraang araw, nasiraan ako ng gulong. So, balik. Yun, ayaw ko lang kung nakikita. Ito, pula-pula na sa gilid. Yung mga nakaraan, napapansin ko na lumawala na ng hangin yung gulong. Nung pinabulkanize ko naman, wala daw siyang butas. Sumisingaw na pala sa gilid ng gulong. May tama na ata yung ply niya. Pinagpalit ko na to. Yung gulong sa harap, naputput na. At itong yung gulong sa likod nilagay ko na dito sa harap. Medyo makapal na to. So yung gulong na yan last year pa yan. Bago yan nung nag Philippine loop kami. Tapos yung isa nga nasira at ito pinalit ko yung yung stock na Bridgestone. So stock pa yan. Ang nangyari iba sukat. Anong nangyari ngayon, iba sukat niya. Ito lang naman. Kasi yung tatlo sa paligid, medyo makapal. 215 kasi yung sukat ng gulong nito. At itong luma na Bridgestone is 195 lang. Yan. Sama namin si Baby Cinco. Gala-gala. Kami nagda-night ride sa gabi. Mahirap kasi mag-night ride sa umaga eh. Pero pagka bago naman yung pag bago naman yung gulong mo, okay naman. Wala namang problema. Pag bago-bago ba siya, 1 taon, 2 taon. Kaya mas maganda kung mag-iikot ka, babiyahe ka ng malayo, bago talaga gulong mo. Pag mag-Philippine loop ka. O ngayon, wala akong reserba kasi yung reserba ginamit ko na. Ang problema ko ngayon, ang gagamitin kong pang reserva. Wala pa kasi kaming plano bumili ng gulong. Ang target ko kasi na bumili next year pa. Para bago siya, dahil magta-travel uli kami ng malayo. Babiyahe uli kami ng malayo. So, abangan nyo rin yun next year. Punta ulit tayo ng Visayas sa Mindanao, babiyahe ulit tayo ng malayo. Kaya tinitipid ko pa yung yung reserba, ginagamit ko pa ngayon. Baka may nanonood dyan na may extra kayo na gulong para dito sa van, hingin ko na lang. O baka next year may mag-sponsor ng gulong, paparinig na lang tayo. So ayun nga, yung gulong nitong van na to, nung nag Philippine loop pa tayo last year. Kaya sulit na sulit yung mga gulong na yan. Halos 30 kilometers, 30,000 kilometers yung tinakbo niya. O more than pa. Yun lang yung isa yung bumigay. Kagandahan, pag bago rin yung gulong nyo, hindi kayo basta-basta mapaflatan. So yun, tumakbo ko halos 30,000 kilometers. Wala talaga, hindi talaga ako naflatan. Tumigas na nga yung mga yung mga nuts. So andito kami sa Taytay ngayon, nag-ikot-ikot. Chinek namin yung mga night market. Tamang stroll lang. Ikot-ikot, food trip.
Then isang naging problema mga nakarang araw, napudpud na yung brake, hindi ko na check. So nagtaka lang ako kasi napudpud ng maaga. Nalimutan ko pala na grabe pa lang yung mga bundok na inakyat namin nung nag-Philippine Loop kami. So sa bundok sa Baguio, yan, Benguet, tapos sa Bukidnon, tapos meron pa sa Antique ba yan? Capiz o sa Negros. Yan, may bundok dyan pag downhill papabrake ka talaga ng madami. Kaya yun, bago kami nag Philippine Loop, nagbalit ako ng brake pad, tapos ngayon napudpud siya sagad. Buti wala naman naging problema. Andun pa naman to sa bumiyahe pa naman siya ng Real Quezon. Kaya nakauwi ng safe. 10,000 lang naman yung nagastos natin. Brake pad, change oil. Pero yun, marami nang kailangan palitan dito, timing belt, tapos kailangan ng EGR, yung mga ganun. So next year pa natin, next year ko pa plano gawin yun dahil kulang tayo sa budget. Yun muna. Tos gas. Pagdaming gastos. So yun, basta pagbabiyahe kayo ng malayo, pumunta kayo ng Mindanao, ganyan, o Visayas, o kahit sa Bicol, matagal kayong babiyahe, marami kayong pupuntahan. So magandang nakapag-change oil na kayo, bago ang gulong, may reserba, ganyan, bago yung brake pad. Nakapagpa-check muna kayo ng nakapagpa-maintenance kayo na sasakyan. Kapag bago naman yung sasakyan nyo, wala namang problema dyan. At mas maganda nga na kung taga Metro Manila kayo or kung saan man, mga kakilala nyo na trusted nyo na mga shop, sa mga trusted nyo na shop, doon muna kayo makapagpa-check o makapagpagawa. Kain muna kami. Hanggang dito na lang siguro tong video. See you sa mga susunod po. Babush. Adios, amigos. Keep hustling.